ating pong paksa ngayong umaga ay pinamagatan ko po na Hannah, a woman of faith. Hannah, a woman of faith. Tayo po yung maraming. Panginoon, salamat po na kayo ay hindi nagkukulang at hindi pa rin magkulang para po sa aming pangangailangan. At lahat ng aming pangangailangan ay nasa iyong banal na salita. At ito'y kailangan naman naming gulayin, dasalan at tulungan. Salamat po, Ama, sa inyong pong presensya ngayon. At dalangin namin na naway mangusap ka, hindi lamang po sa mga kababaihan, kundi maging sa aming lahat, sa mga lalakihan, kabataan, at sa matatanda. Sapagkat ang salita ninyo ay angkop sa lahat ng tao. Tulungan niyo kami, samahan niyo kami, tulungan niyo kami ng iyong banal na Espiritu na magbigay ng liwanag ng kamuan. Nawa, baguhin niyo kami puso, maging mapagpakumbara upang makita namin ang iyong layunin sa aming pamumuhay. In Jesus' name. Hannah, a woman of faith, isang babae ng pananampalataya. At sa Biblia, nandyan yan at hindi maaaring mawala. At dahil sa halimbawang ito ng isang babae may pananampalataya, marami po ang nakatanggap din ng ganong klaseng pananampalataya. At isa na rito ay si Susanna Wesley. Si Susanna Wesley, siya yung nanay ni John Wesley at ni Charles Wesley, na isang mga kabilang tao ng pananampalataya. Sila yung nagtatag ng grupo ng mga Methodist. Si Susanna Wesley, siya yung pang-25 anak. At siya yung bunso. Pang-25 anak at siya ang bunso ni na Dr. Samuel Annesley at ang kanyang nanay ay si Mary White. At si Susanna Wesley ay nagkaasawa kay Samuel Wesley. At sila ay nagkaroon ng 19 na anak. 19 lang. At 10 sa kanyang mga anak ay namatay. 4 sa kanyang mga anak ay kambal. At ang panghuling namatay, aksidenteng nagdagana ng yaya. At sa kalagayan ito ni Susanna Wesley, na meron siyang 9 na anak na tinataguyod. Ang hirap na buhay. At sa nito, iniwan siya ng kanyang mister na si Samuel Wesley. At kung saan siya napaparoon at 2 beses na nakulong dahil sa kakulangan ng pinansyal na kakayanan. Hindi ko alam, maaaring nagnakaw, ano pa man. Siya nakulong. At napasok itong si Samuel Wesley sa isang kaibigan at naging dependent siya ron. Ang kaibigan niya ay isang mangangaral, isang heretikong mangangaral. At ito'y kanyang pinagtyagaan dahil baon sila sa utang. Para may pambayad lamang ng utang, siya'y nangaral din gaya ng tinuturo ng kanyang kaibigan heretiko. At si Susanna Wesley, sa kalagayan ito, talagang hirap-hirap na siya sa pinansya, sa 9 ng anak. Ngunit hindi niya iniwan ang kanyang katungkulan bilang isang nanay. Pinalaki niya ang 9 na anak na ito at 2 ang naging pastor. Lahat ay naging Kristiyano. Ginagawa niya lahat ng paraan upang kanyang mga anak ay may paaral niya. Kadalasan iniiwan niya kanyang mga anak sa ibang mga bahay at sa ibang mga bahay dahil sila ay mga batang pinatira lang panandalian habang pinapapasok iba, nakaranas sila ng matitinding disiplina. At kung nagsimula ang kanyang mga anak ay
nagsasalita ng mga salitang kanto at masasamang ugali. Kaya ang ginawa ni Hana, muli niyang tinipon ang kanyang mga anak. Kasawayang palad, 2 beses silang nasunugan kay Hana. At sa unang pagsunog, muntik nang mamatay si John Wesley. Naroon sa second floor. Ito'y niligtas ni Susana sa second floor. Alam mo na kung nangyari, dumatan siya sa apoy. Pero hindi niya tinatiis ang kanyang anak. Mahal niya ang kanyang anak. At sa ikalawang sunog, dumana sila matinding pagsubok. At dinadala niya ang kanyang mga anak sa Sunday worship. Dan preacher rin yung kanyang asawa na heretiko. Hindi maatim ni Susana ng kanyang mga anak makatanggap ng mga heretikong aral. Kaya ginawa ni Hana, pagdating ng hapon, tinipon niya ang siyang niyang anak at umaawit siya ng mga himno at nagtuturo siya sa kanyang mga anak. At nalaman ito ng maraming tao. Gusto nilang dumalo sa Sunday afternoon service ni Susana. At dumalo nga 200 people every Sunday kay Susana. Lahat ng paraan ginawa ni Susana upang itaguyod ang kanyang mga anak kasunod-sunod. Ang laki nito. Lahat sila mayroong toka sa bahay. Hindi sila pwedeng mag-aral hanggat di nagawa nila ang kanilang katungkulan at pagkatapos sila samahan niya, tinuturuan niya at nag-pray sila at araw-araw nag-devotion ito si Susana. Ang sabi niya, Lord, tulungan mo ko sa mga anak ko. Tinatanggap ito bilang mga talento. Sa Bible yun. Binigay mo sa akin talento ito upang aking pangasiwaan at paano silang palaguin. At lahat ng paraan para maitaguyod niya ang kanyang anak, ginagawa niya. Kaya tinawag siyang the mother of Methodism. Susana. What a woman. A woman of faith. Hindi sumusuko sa matinding struggles sa buhay. Yan si Susana. Saan siya nakakuha ng ganitong halimbawa na kanyang tinayuan? Walang iba, kundi sa banal na kasulatan. Dahil araw-araw siya nag-aaral ng salita ng Diyos at tinitingnan niya kung paano tumatayo sa pananampalataya ang mga taong nandyan sa Biblia. At alam ko, nakuha niya ang ugaling ito kay Hana. Si Hana is a woman of faith. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, sa kabila ng kanyang galit dahil sa kanyang kakaribal, hindi siya sumuko, hindi siya naringgan ng anumang mga salita, hindi nakitaan ng ugali na nakaka-offend sa kapwa. Bagkos tumitibay si Hana sa pagkilala sa Diyos, sa kanyang pagsamba at sa kanyang kaalaman sa salita ng Panginoon. Ito ang kanyang pinanghahawakan. Pinaglilingkuran niya ang Diyos. Kaya nga, a woman of faith ay tumatayo anuman ang kalagayan sa buhay. At ito ay si Hana. At bilang hamon sa atin, ito'y katunayan na tayo man ay maaaring makilalang tao ng pananampalataya. Not just a woman of faith, but all of us. Pwede tayo makilalang a man, a people of faith. Na paano natin makilala ang katangian ni Hana as a woman of faith? Mayroon pong 4 na katangian tayo makikita kay Hana. And number 1, a woman of faith endure real problems. A woman of faith endure real problems. Yan si Hana. Ano ba naging problema ni Hana? Alam natin, natalakay na natin to the last time. Si Hana ay may karibal sa kanyang buhay, sa kanyang asawa. At yan ay masakit.
At ang dahilan bakit siya nagkaroon ng karibal sapagkat ayon sa kanilang kalikasan doon o sa kanilang katutubong kultura, kapag walang anak ang iyong asawa, maaari silang kumuha ng iba upang magkaanak yung mister sapagkat mahalaga sa kanilang magkaroon ng anak sapagkat sino ang magiging tagapagmana ng kanyang ari-arian at umaasa din sila na sa kanilang mga anak ay sisibol ang binhi ng tagapagligtas, ang Mesaya. At dahil dito, masakit para kay Hana na siya magkaroon ng karibal. At bakit siya nagkaroon ng karibal? Dahil sinilarahan ng Diyos ang kanyang sinapupunan. Isa siyang baog. At maliban doon, sobra talagang pagdalamhati ni Hana na may kasamang inis at galit sapagkat araw-araw siya ay ginagalit ng kanyang karibal na si Penina. At isa pang bagay, bagamat mapagmahal ang kanyang mister si Elkanah pero hindi makita ang kanyang kalagayan. Yan si Hana. But still, tumatayo siya. Ang ginagawa niya, siya'y nananalangin sa Diyos. Hindi siya tumitigil sa pananalangin sa Panginoon every day in her life. So what can we learn from Hana? Ano ang matutunan natin kay Hana? Unang-una, a woman of faith, hindi ibig sabihin walang problema. Ang isang babaeng mayroong pananampalataya o babaeng nasa pananampalataya. Kadalasan, ang mga matutuwid ang siyang dumadanas ng matitinding mga paghihirap at pagsupok, mga sufferings. Like for example, si Job. Alam natin si Job, mismong sa bibig ng Diyos, nagpatutuo ang Diyos na this man, Job, is a righteous man. Pero nandyan si Satanas na handang gumawa ng paraan upang pahinain ang faith ni Job. Pinahintulutan ng Diyos. Pero hindi ang Diyos nagbigay sa kanya ng problema, kundi si Satanas. Pero nasa kontrol ng Panginoon. At pinatay ang kanyang 10 anak. Alam natin yun. At nagkaroon pa siya ng karamdaman at ang kanyang asawa hindi siya matiis na naghihirap. Kaya sabi ng asawa niya, "Oh, tumigil ka na sa iyong pagiging righteous. Curse God! And then you will die." Sumpahin mo na yung Diyos mo para mamatay tayo. But Job remained righteous. Tumayo sa pananampalataya. A man of faith. Nariyan si Sarah, na asawa ni Abraham. Si Sarah baog din. At siya mismo ang gumawa na ayon sa kultura na sa kanyang katulong ay baka magkaanak siya. Pero noong magpuntis ang kanyang katulong, anong ginawa? Nilibak siya ng kanyang katulong. At kaya pinalayas ng katulong dahil sa panlilibak. Nagdusa rin si Hana. Si Sarah. So ikalawa, hindi lamang porque ikaw ay woman of faith, hindi ka na daranas ng problema. Hindi porque Kristiyano ka na, hindi ka daranas ng problema. Mas malala pa ang problema sapagkat lagi mong kaagapay ang kaaway na nais niyang pahinain ang iyong panampalataya. Anong bakit pahinain na yung Satanas yung hindi wala ng palataya? Wala siyang gagawin doon. Papabayaan lang kung gusto nila. But you, as a woman of faith, andyan po lahat ng pagdurusa. Hindi ka takataka yun. Then secondly, a woman of faith, hindi nagpapahadlang kanino man sa kanyang pagsamba sa Diyos. Makita natin sa verse 9, and Hannah worshiped God. Hindi siya nagpahadlang anumang problema sa buhay. Hindi ito rason para kay Hannah na mag-self-pity siya, maawa siya, magalit siya sa kanyang panahon, magalit siya sa mundo. Hindi ito rason para tumigil siya sa pagsamba sa Panginoon, sa pananalangin sa Panginoon, sa pagtitiwala sa Panginoon. And yet, nakita natin, a woman of faith, si Hannah, patuloy siyang sumasamba sa Diyos. So, a woman of faith have problems like other women. Hindi yung katakataka. Ang pagkakaiba lang ay kung paano hinarap ni Hannah ang kanyang problema doon sa mga taong walang pananampalataya. Doon lang makikita ang pagkakaiba ng babaeng may pananampalataya. Kung paano niya ginagawa ang pagharap sa problema. At ngayon, sa ating pagbabasa,
verses 9 to 18, makita natin secondly, a woman of faith extends vibrant prayers. May kagalakan siya at may kasabikan sa pananalangin. Bakit may kasabikan at may kagalakan si Hannah manalangin? Dahil nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Hindi lang siya nagbabasa, pinag-aaralan niya ang salita ng Diyos, at dahil sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos, alam niyang nangungusap ang Diyos sa kanya. Kaya mayroon siyang kasiglahan at kasabikan sa mga panalangin. Naranasan niyo ba yan? Naranasan ba natin ang kasabikan? Hindi! Dahil parang nagiging routine. Every day, we have to pray for our children, praying for their protection, na wala tayong basis, kundi lagi tayong humingi sa Diyos, lagi tayong humingi sa Diyos. Hindi tayo makapaghintay na kausapin na tayo ng Diyos sa pamagitan ng pag-aaral natin ng kanyang salita. Kaya ang ating prayers, para hanggang kesame lang. Pero si Hannah, every day, binabasa niya ang salita ng Panginoon, binubulay niya kung ano yung natutunan niya, kaya laging buhay, nagsasalita ang Diyos sa kanya. May kasabikan sa pananalangin. Alam natin ang panalangin ni Hannah. Tingnan niyo ang panalangin ni Hannah. Balikan na natin ang nakaraan, no? Unang-unang ang panalangin ni Hannah ay may pait ng kaluluwa. Makikita natin sa verse 10. Hindi ko nababalikan na pag-aaral natin dito. May pait sa kaluluwa ng kaluluwa. Ang kanyang panalangin talagang punong-puno siya ng kabigatan. Ikalawa, may pagluha at paghapis. Ang kanyang panalangin, verse 10 pa rin, lumuluha siyang palagi. Napakasarap pong panalangin. Ibinubuhos natin ang ating bigat na may pagluha. Nababasa ng Diyos ang ating bawat luha. At hindi lamang yun, meron siyang panata, meron siyang pangako. Binibitiwan niyang pangako. Bakit? Kausap niya ay Diyos. Hindi na kausap ang kanyang asawa o si Penina kapag sila nagpipray, kundi kausap niya ang Diyos. Hindi rin si Paring Eli. Yung Paring Eli, parinig ang kanyang panalangin. No. Kinakausap niya ang Diyos. Hindi siya man-conscious but God-conscious. At hindi lang yun. Sa kanyang panalangin, may katyagaan for so many years. Na nagdurusa si Hannah, hindi siya tumitigil sa kanyang pananalangin. Makita natin sa verse 12. At pagkatapos, yung panalangin niya ay buong puso. May puso ang kanyang panalangin. She knows what to pray. At alam niya rin kung saan nagmumula ang kanyang puso. Hindi lamang ay yung panalangin, hindi lang sa puso, kundi maging sa kaluluwa. Ang sabi sa verse 15 and 16, ibinubuhos niya ang kanyang kaluluwa sa panalangin. Sinabi niya yun. At hindi lang yun. Ang kanyang panalangin ay may pananampalataya sa pangako ng Diyos. Paano niya nalaman yun? Sa Scripture. Kaya nung ihandog na si Samuel, sabi niya, pag ako'y bibigyan mo ko ng lalaki, ibibigay ko rin sa iyo. And he believed that. She believed that. Ayon sa Scripture, ng Diyos ay hindi magbabalik ng ating panalangin wala. Ganun mag-pray si Hannah. Now, ano matutunan natin kay Hannah? What we can learn from Hannah tungkol sa kanyang prayer life? Number one, she prayed fervently. She prayed fervently. Ibinibigay niya ang kanyang buong kaluluwa. At yan ang sinabi sa atin sa Bagong Tipan, Colossians chapter 4, verse 2. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pasasalamat. Yung pagpatuloy po dyan hindi natin makita yung puso But sa English po makikita natin. Ang sabi, devote yourself to prayer. Devote yourselves to prayer. Devotion, giving of our hearts, and accepting the love of God. Kaya nga, devotion is a two-way communication, reading His Word, and we claim His Word through prayers. Yun po yung devotion. Devote yourself to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. Then secondly, matututo tayo sa kanyang prayer life, because he prayed persistently. Talagang tuloy-tuloy. Walang hadlang.
Pag oras ng kanyang panalangin, nananalangin. Hindi sabihin, mamaya na lang, Lord. Mamaya na lang. Naku, marami akong gagawin. Mas marami akong unahin ko yun. Tsaka na lang pag-uwi ko sa bahay mamaya. Mamaya na lang pag nandun ako sa sakyan, habang naglalakbay. Marami tayong dahilan. But this woman, a woman of faith, she prayed persistently. Patuloy. Devote yourself continually in prayer. And also, she prayed faithfully. Talagang tapat siyang nagpipray. Ito ba nakikita sa atin? And we claim we are believers and Christians? Na wala tayong panahon sa pananalangin? Inaakala natin, bibigyan tayo ng Panginoon ano man ang gustuhin natin because we claim to be Christians? No, a man and a woman of faith prayed fervently, persistently, and faithfully. Naniniwala siyang sasagutin siya ng Diyos sa kanyang dalangin. So she prayed faithfully. Kaya sabi sa 1 John chapter 5 verse 14 sa ating pong panahon. Ganito ang sabi. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. This is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Now, alam natin, si Hannah, nananalangin siya ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa kanyang sariling makalamang hangarin. And then verse 15 says, and if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the requests which we have asked from Him. Kaya faithful po ang panalangin ni Hannah because she knows na siya hindi nag-pray ng kanyang once, but she prayed anuman ang days. And she believed na ito'y tutugunin ng Panginoon. Kaya nga, a woman of faith naniniwala na naniniwala kung anong magagawa ng prayer. Prayer ay wala pong kapangyarihan yan. Gaya ng aral ngayon, na kapag ikay nag-pray, makapangyarihan ng prayer. No, nagiging makapangyarihan ng prayer ng taong may pananampalataya. Hindi yung prayer per se ang makapangyarihan, but the one who prayed with faith. Fervently, persistently, and faithfully. Tinitignan ng Diyos ang kanyang faith. Tinitignan ng Diyos ang ganung pananampalataya. Hindi tayo dapat magulat kung gumagawa ang Diyos. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanya pong pagsasaliksik at sa kanyang pagsusuri sa tao at puso ng tao kapag nananalangin. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Ganito po ang sabi. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoon parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Tapat saan? Prayer. Ikaw ay gumawang may kahangalan sa bagay nito sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga bigmaan. Ang gusto ko lang tignan din yung unang mga pangungusap. Verse 9 sa New American Standard, for the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth that He may strongly support those whose heart is completely His. Ng puso ng mga tao ito ay totoong sa Kanya. Kaya nga, hindi tayo magugulat sa ating babasahin, thirdly, that a woman of faith experienced God's provisions. Verses 19 to 20. Ang sabi sa verses 19 to 20, after na si Hannah ay nag-prayed so fervently, persistently, and faithfully, sa kanyang kalungkutan, di ba nawala yun? Dahil doon sa panalangin paspas ni Hannah, ay ni Eli, binasbasan siya. Kumayaw ka sa iyong panampalataya. Mamuhay ka sa iyong panampalataya at ikaw ay pagkakalooban ng Diyos. Ang sabi ni Hannah,
binasbasan ako ng man of God. Salamat, Panginoon. Nawa, magkatotoo nga ang sinabi mo. And then, si Hannah, umalis na ang ngiti at kumain na. No? Yung buong pananampalatayang nakakarinig ko ng matamis na affirmation or confirmation from God, ay talaga naman, mayroon tayong kagalatan. Now, ano yung confirmation natin? The Bible itself. The Word of God itself. Kaya, verse 19 to 20, ang sabi dito, kinaumagahan, maaga silang bumangon at sumamba sa Panginoon pagkatapos ay umuwi sa kanilang bahay sa Rama. Anong unang-unang ginawa ni Hannah? Dahil natuwa siya, sumamba. Hindi pa rin siya nagbago sa kanyang pagsamba sa Diyos. Then, gawain ng mag-asawa, and Elkanah knew his wife, Anna. Knew dyan, meaning mayroong pong intimate relationship between husband and wife, and the two become one. Yun ang sinasabi sa Genesis. At nakilala ni Elkanah si Anna sa kanyang asawa at inalala ng Panginoon. Sino? Si Anna. Makalimutin po ang Diyos? No. Hindi makalimutin ng Panginoon. Ang ibig sabihin dyan, and He blessed Hannah. Well, totoo yan. Kapag tayo po ay nais nating makatanggap ng biyaya sa Panginoon, gawin natin ang ating kayang gawin. Na siya ang narurati at kalooban niya. Kalooban ng Diyos ang mag-asawa. Kalooban ng Diyos na the two must be one. Sa isang relasyon mag-asawa. Well, apply sa atin. Gusto ng trabaho, mag-apply ka. Mag-submit ka ng resume. At kunin mo yung, alam mo, maluluwalhati mong Diyos, hindi yung nawawala ka ng Sunday, nawawala ka ng prayer meeting. Abay, alam natin, hindi kalooban ng Diyos yun. Dahil ang kalooban ng Diyos, dapat Sunday is for the Lord, the whole day. Pero mas pinipili natin wala tayo sa Diyos. Makikita ba natin na ito'y kalooban ng Diyos, yung trabaho natin? Alam ko hindi. Sapagkat taliwas sa kalooban ng Panginoon. Pero bakit nakatanggap ka ng magandang trabaho? Well, anybody, kahit sino man magsikap ka, maging smuggler ka. Kung gusto mong mahusay magmandurukot, magiging mahusay ka mandurukot dahil nasa tao yun kung kanyang pagsisikapan. Magkapag-approve ka kahit without prayer. Pwede yan eh. That's common grace ng Diyos. Pero hindi na hulugan, nasa kalooban ka ng Panginoon. Wala ka sa kalooban ng Panginoon. Pero si Hannah, pinili niyang siya manalangin at gawin ang kalooban ng Diyos, mag-asawa, so dapat sila magsiping. At doon, pinaspasan ng Diyos. Pinagpala si Hannah. And God remembered Hannah. God remembered. So, anong provision ni Hannah? Number one, una-una, inalala siya ng Panginoon. Pinagpala siya ng Panginoon. Sa verse 19, di ba? Ang sabi, at nakilala niya, Elkanah si Hannah, na kanyang asawa, at inalala siya ng Panginoon. And that's a blessing. That is God's provision na ikaw ay kanyang alalahanin. At tayo ay alalahanin sapagkat ginagawa natin yung ating karampatang katungkulan upang mabigyan natin ng kapurihan at kalulatian ng Diyos. At hindi lang yun. Binigyan siya ng anak. At pinangalanan niyang ano? Samuel. Sabi sa 20, sa takdang panahon. Now, take note of this. In God's time, not our timetable. Sa takdang panahon, si Anna ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samuel or Samuel sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Alam niyo yung asking sounds Samu. Pagsasamo sa Hebreo, ibig sabihin, hiningi. And El is God. Hiningi sa Panginoon. Kaya pinangalanan niya. Na masasabi ba natin, yung blessings natin, ito'y sa Panginoon. Kaya wala akong tuwing Sunday. Kaya wala akong tuwing prayer meeting. Kumikita naman ako. Umasensyo naman kami. Kaya masasabi bang ito'y sa Panginoon. Si Hannah, masabi talaga, this is from the Lord sapagkat hiningi ko sa Kanya. Hiningi ko sa Kanya. Then,
what we can learn from Hannah. Anong matutunan natin kay Hannah sa bagay nito? Kuminsan, binibigyan tayo ng Diyos kung ano ang ating gusto. Not want, gusto. Yung gusto natin, ipinapahintulot siya ng Diyos. Even God, ayon sa ating doctrine sa 1689, providence of God, ipinapahintulot ng Diyos ng kanyang anak ay mahulog saan? Sa kasalanan. Bakit? Ang Diyos ba'y masama? Hindi. Napakabuti nga ng Diyos eh. But sometimes we are so proud with ourselves. Because of that pride, ang sabi sa Bible, God hates the proud and He give grace to the humble. At ang mga proud na yan, ibinabagsak ng Diyos para matuto ng leksyon. Anong leksyon sinasabi sa 1689? Makilala niya kung gaano kasama ang puso niya. Kapag ikay nasa kasalanan at nagdurusa ka, malalaman mo, makasalanan ako, and I cannot live without God. Yun ang reason. Ikalawa, makilala mo na kailangan mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Ikatlo, makilala mo na ikaw ay nabubuhay lamang sa biyaya at hindi sa iyong lakas. Marami pong aral sinasabi sa atin 1689. At yan ay nasa Bible. Kaya pinapahintulot ng Panginoon na kuminsan, binibigay niya sa atin yung ating gusto. Kaya dapat lang, lagi tayong nananalangin ayon sa kanyang kalooban. Let us always pray according to His will. Sabi nga sa 1 John 5:14, again, babasahin na natin yun the last time, this is the confidence. Sa Tagalog po, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinakikinggan niya. Tayo'y pinakikinggan niya. Iba po yung pakikinig. Ibig sabihin, ang puso niya nasa atin. Pwede tayong makinig sa ating mga anak. Alam natin kung sino nagsisinungaling, alam natin kung sino yung gumagawa ng kasalanan, pinapakinggan natin, pero wala ang puso natin sa Kanya, dahil rebelyoso siyang pagkatao. Wala yung puso natin. Pero dito pinapakinggan ng Diyos, na ang puso ng Diyos ay nasa Kanyang mga taong tapat sa Kanya. So, sa ating panalangin, dapat tayo nasa Kanyang kalooban at malalaman natin Kanyang kalooban kung tayo laging nandoon sa Kanyang salita. Ang basis natin is always the Word of God. Itong ating direksyon, itong ating mapa, itong ating pagkain, itong ating inumin, ito ang ating martilyo na bumabasag ng katigasan ng ating ulo. Ngunit martilyong humuhubog naman sa mas mabuti pang building. Ito lahat ang kailangan natin, ang salita ng Diyos. Kaya dito dapat i-base ang lahat ng ating prayers. Selfish prayers ay hindi sasagutin sa ating kahilingan. Kahit maganda pa. Lord, bigyan mo kong kulay berde na kotse dahil gusto kong ako'y, ano pa? Kahit at pang kulay. Ang nagbibigay yun ng karinig. Pero hindi nahulugan yun sa Diyos. Kasi kung sa Diyos yun, dapat gagamitin niya sa ministry alone. Pero kung pagsundo sa kanyang kabit, ano pa man, marami akong kailangan pastor na gano'n, nangangaral, ang misis ka doon sa tabi, nakayuko, dahil alam niya, may kinakasama siya sa kanyang kotse. Hindi tinitinigis yun. Maring may naawang membro na kinig sa kanya. Kaya binigyan siya. James 4:3. Ang sabi po sa James 4:3, nakibasa ng James 4:3. James chapter 4 verse 3. Kayo'y humihingi at hindi tumatanggap, sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulitin ito sa inyong mga kalayawan. Yun. Maganda nga yung kanyang hinihingi, pero ang hinihingi niya maling layunin. Dahil alam ng Diyos, gugugulin mo ito sa iyong kalayawan. Hindi mapupunta sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya minsan din, tataka tayo, pinag-pray naman natin yung trabaho, bigla ka matanggal, bigla ka mawala.
Parang sinasabi ni mga kalaban ni Marcos nung araw, sobra na, tama na, tigil mo na. Kaya tayo nalisan. But God will always provide our needs. Maring hindi ayon sa inaasahan natin. Magugura tayo dyan. Maring hindi ayon sa gusto natin. Pero tiyak, tatatagpuin ng Diyos ang ating needs para sa ating ikabubuti palagi. Para sa ating ikabubuti. Sa kaso ni Hana, tinanggap niya ayon sa kanyang hiningi dahil yon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil meron siyang ginawang panata. Sa verses 22 to 28, a woman of faith excelled at keeping promises. Talagang nauna siyang tuparin ang kanyang mga pangako. Handa niyang tuparin ang kanyang pangako. Kaya nga siya nagkaroon ng panata dahil alam niyang gagawin niya ito. Ito lamang ang tanging pag-asa niya na magkaroon siya ng anak na ibibigay niya rin sa Panginoon. Verse 22 to 28, kung ating babasahin yan, ay napakahaba. Ngunit, titingnan natin una, ang pangako ni Hana. Ang pangako ni Hana, may kita natin sa verse 22. Ngunit si Hana ay hindi naglakbay, Ngunit si Hana ay hindi naglakbay sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, sa sandaling ang batay maihiwalay sa pagsuso, ay dadaling ko siya upang siya'y humarap sa Panginoon at manatili roon magpakailanman. Now, si Hana ay nagbuntis. Sige ang dalaw. Nung manganak siya, ang sabi, hindi na siya naglakbay. Kaya nang ginagawa ni Elkana, taon-taon, ng paglakbay. Bakit? Ang katwiran ni Hana, manatili muna sa kanyang bata hanggang siya'y maawat sa suso. Ilang buwan yun? Well, isang taon, halos eh. Bago, pero mga bata ngayon, 7 years old pa, hindi pa naawat. Pero sa time ng biblical time, 1 year lang, 8 months eh, awat na, kumakain na ng dates. 1 year. At sino ang sumamba? Si Hana. Now, mag-pause tayo sandali na. Ay ba ang pangangasiwa ng ina at ng ama? Ang ama tapat sa pagsamba. Yes. Si Hana hindi naman din sa tapat sa pagsamba. Alam natin tapat sa pagsamba, pero priority niya kanyang anak na ito'y kanyang pangalagaan. Anong sinasabi dyan? Anong implication dyan? Woman should stay at home for the children. At yan ay suportado ng buong Biblia. The whole Bible supported that principle. That woman should stay at home for their children. Pangasiwaan. At ginawa ito ni Hana. She loves the Lord. Pero ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa Diyos, makita ng pag-ibig niya sa kanya. Yun ang kasawayan. Bakit? After po ng 1 year ng kanyang pangalaga at ito'y maawat na, ibibigay niya habang buhay ng kanyang anak sa Panginoon. Ano po yung tinuturo dyan, mga magulang? Kunin nyo ang isang ugali ng isang woman of faith na hindi pinababayaan ng anak sa kalye. Hindi pinababayaan ang anak sa kanilang ugali. Like, for example, Susana Wesley. Hindi pinababayaan maging rebelde ang kanilang mga anak, kundi ginagamit ang disiplina at salita ng Diyos upang sila'y palakihin sa paanan ni Kristo. Christian, nanay, ano ugali ng inyong mga anak na yon? Nananampang, nagmumura, tumatalikod pag kinakausap mo. Matigas ang ulo ay magpaawat. Kung anong gusto, kailangan sundin mo. Kung hindi, magtatantrum sa lupa. Yan po ay isang pakita ng pagrebelde.
Bakit nagre-rebelde? Kulang sa disiplina. Hindi malo ang sinasabing disiplina, but disiplina na may kasamang salita ng Diyos. Kaya kung malaki lang anak ninyo at rebelde, sino may kulang? Balikan mo agad. Nung sanggol pa yan, paano siya pinalaki? Sinong nagpalaki? Si Hana, handang din ang pangako na kanyang bibigay ang kanyang anak sa buong buhay ni Samuel para sa Panginoon. At hindi lang ito siya nangako, plano ng kanyang pangako, kundi isinagawa niya ito. Verses 24 to 28. Ang sabi sa 24, nang kanyang maihiwalay na siya sa pagsuso, kanyang isinama siya na may dalang 3 buyang lalaki at 1 epang harina at anak sa isang sisidlang balat, at kanyang dinala siya sa bahay ng Panginoon sa Silo, at ang kanyang anak ay bata pa. Bata pa. Ilang taon ito? At least 3 years old. Right? 9 months. Magbubuntis. 1 year para malutas sa Bisaya pa. Then another 1 year para makatayo, malakad, then dinala sa templo. 25, pagkatapos ay kanilang pinatay ang buyang lalaki at dinala ang bata kay Eli. Bakit may dalang handog si Hana? Meron siya 3 handog na hayop. Isa pinatay niya bilang handog ng lubin. Why? Kinikilala ni Hana na si Samuel ay may kasalanan. Kaya kailangan ng pantubos. At alam natin, ang pantubos natin ay walang ibang kundi si Kristo. At yung ibang handog, ito'y pasasalamat, offering, pasalamat, at sila kumakain ito. Pero yung panghandog, kailangan konsumian sa Diyos lang. Kinikilala ni Hana na itong si Samuel ay hindi po yan inosente na walang kasalanan, sinless. Tinatanggap niya na siya ay makasalanan. Kaya kailangan siyang tubusin sa pamagitan ng isang handog. At ang inyong mga anak, ating mga anak, makasalanan kahit ano pang gaano pa kaanghel sa tingin natin yan. Kailangan nilang matubos ni Kristo. Kailangan natin dalihin sila sa Diyos. Kung pinababayaan natin ang ating mga anak magliwaliw sa tabing dyan na hindi natin dinadala sa bahay-sambahan, paano sila magkaroon ng pagkakilala sa Diyos? Lalo kung mismo ang tatay hindi marunong mag-family devotion, walang panahon ang nanay na mag-pray kasama ang kanyang mga anak. Paano sila madadala sa pangalan ng Kristo? Makasalanan sila. Alam nyo, kung gusto nyo ang anak ninyo mapahama, pabayaan nyo lang sila paano gusto nyo gawin. Pero kung gusto nyo ang anak ninyo maligtas, kasi mula pa lamang, train up your child the way they should go. When they become old, they will not forget. Training po, pagsasanay. Simula pa lamang sa pagkasanggol hanggang sa paglaki na makilala nila sa Kristo. Hard. Talagang trabaho niya. Paano ka matutong gumawa ng mga bagay tungkol sa engineering? Magsimula ka muna sa grade 1. Grade 2. Then high school. Then college. Hanggang sa actual talaga gagawin mo na yung pinag-aralan mo. The same with our children. How can they know? How can they believe Christ? Kung hindi mo natin sila pinamalaga. So ito yung si Hana. Yung ginawa ni Hana. At pagkatapos, sinamba niya ang Panginoon. Hindi tumigil sa Hana sa kakasamba. From that time on. At anong ginawa ng Diyos? Dinagdagan siya ng mga anak na lalaki at mga babae. Pinagpala si Hana. At naniwala ko lahat ng anak niya ay mga masunurin sa Panginoon. So, what we can learn from Hana ay una, dapat natin tuparin ang ating mga pangako. Dapat pangako natin sa Diyos. Anong pangako natin sa Diyos? Madali lang, ano? Karamihan, pangako natin sa ating mga anak, kailangan i-blow out natin sa pag-birthday, dapat doon sa Jollibee o sa McDonald's. But how about your promises to God?
pa rin yung pangako sa ating mga pangako sa ating mga magulang. Pero paano yung nagbigay sa atin ng magulang, nagbigay sa atin ng mga anak, nagbigay sa atin ng buhay. Okay lang? Hindi po yan ugali ng isang taong nasa pananampalataya. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga hangal. Sa mga taong nangangako. Like for example, mga members sa iglesia ito, bago kayo tumayo, maging membro, dumaan kayo sa ating covenant, sa ating tipan, promises. Ayaw ang Panginoon ng ganyan. Tingnan niyo sabi sa Ecclesiastes chapter 5, verse 4 to 5. Hindi ko kayo mapipilit na sa inyo yun. Pero alam mo, kayo'y nangako mismo sa Diyos at kayo harap sa Diyos. Dahil ang ating pag-aaral kanina, we preach the word. Magtuwid, magsaway, magtiyatsaga, tutulog dahil darating ng Panginoon, lahat ay magsusulit, patay ka man, bukay, mananagot ka sa iyong ginagawa. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 5, verse 4 to 5, kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Mas mabuti pa na hindi ka gumawa ng panata kaysa ikaw ay gumawa ng panata at hindi tumupad. Mga kapatid, hindi ako nasasalita sa iyo. Mismong salita ng Diyos, ano ang masabi sa iyo? Hanggang kailan ka natiling nasa iyo katwiran. Pero hindi mo mapitigil ang bibig ng mga ngaral ay turo sa inyong tama. Kaya nga, bilang Kristiyano, ang ating oo ay dapat oo. May kapangyarihan yun. Mayroong seryosong panata yung ating oo. Yes, Lord. Pag sinabing yes, Lord, panata natin yun sa Diyos. Never say yes at tapos hindi mo gagawin. And also your no, kasing timbang din ng yes. Seryosong panata rin yun. No! Dapat seryoso tayo sa ating binibitiwang pangako. When we answer yes, meaning to say, nangangako kang totoo ang lahat ng iyong gagawin o lahat ng iyong napakinggan. Pag sabi no, naniniwala ka na hindi ko dapat gawin at dapat hindi ko pagpaliban. Kundi yes. Kaya sabi Matthew 5:33, ang sabi rito, narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tuparin mo ang iyong mga pinanata sa Panginoon. Ngunit kung sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos. Meaning to say, once we answered yes to God, pinanata mo ang langit. Ipinanata mo ang langit. Ipinanata mo ang lupa. Bakit? Sapagkat itong tungtungan ng Diyos. Kahit ang Jerusalem o ang templo, the church, sapagkat yun ang lungsod ng dakilang hari. Once you say yes to God, isinabi mong ipinanumpa ko ang langit, pinanumpa ko ang lupa, pinanumpa ko ang iglesia. Kasi lahat yan sa Diyos. Kaya nga, verse 36, huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo, pati yung ulo. Who made your head? Who gives you life? God. So, once you say yes to God, talagang sinumpa mo lahat. Lahat na mayroon ng Diyos. Dahil ang Diyos ganun din. Pag siya'y sumagot, buong kariyan niya, kasagutan para sa iyo. Sapagkat hindi mo mapagagawang puti o itim ang iyong buhok. Then, napakalaga po yung yes natin and no. Hindi lamang yung pangako, yung panata. Panata is isample lang yan sa bigat noong pagsabi natin ng yes sa Diyos. Katumbas ng panata.
So, ang ating pagtupad sa ating yes, sa ating panata, hindi dapat nagmumula sa panaloob. Ano naman? Namimilit ka naman? Sige na nga! Sige na nga, Panginoon! Masyado si pastor eh. Lagi akong pinaparinggan. Sige, sasamba na natin ng isang day. Hindi gano'n. Dapat hindi mula sa manaloob, hindi mula sa pananampalataya na may kagalakan. Dapat may galak sa puso sa pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos, ang lahat ang dapat natin gawin para sa Kanya. Colossians 3:17. Colossians 3:17 ganito. At anumang inyong ginagawa o salita, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa magitan niya. Diba? Sabi lang ng 1 Corinthians 3:31. Whatever you do, whether you eat or drink, do all for the glory of God. Dapat bukas sa puso. Ngayon, sa lahat ng ating napakinggan ngayon, mga kapatid, bumalik tayo sa ating sarili. Tignan natin ang ating puso sa ating panloob na mata. We have that inner eyes para i-judge, i-check ang ating puso. At pakinggan nyo ang tanong nito. Saan tayo nakikilala bilang Kristiyano? Saan tayo nakikilala bilang mga Kristiyano? Una, nakikilala ba tayo dahil sa tumatagal tayo sa mga problema? O napaparinggan ba tayo sumusuko at nililibak natin ng Diyos? Ayaw ko na maging Kristiyano. Sana hindi. Sana makilala tayo na ano man ang kalagayan natin, manatili pa rin tayo sa ating pananampalataya. Hindi natin gagamitin rason yung ating mga kamag-anak, para hindi tayo makabigay tupad kung sa ating yes sa Panginoon. Ang sagot natin nung tayo'y manumpa sa Panginoon, yes palagi sa pagsamba. Then where is your faith? Ang Panginoon ng Jesus lang ba kung nasabi sa atin, magtatanong sa inyo? Gagamitin natin salita, where is your faith? Are you a man of faith? A woman of faith? Then ikalawa, nakikilala ba tayo sa pagbibigay ng ating kasabigan sa panalangin? Bakit kinatatamad natin ang prayer? Because we do not know how to pray. Nananalangin tayo sa ating gusto. Nananalangin tayo sa ating sariling kaalaman. Hindi tayo nanalangin na kiniklaim natin ang kanyang salita. Kaya nasabi ko na palagi na ang isang tao, kapag nananalangin, makikilala mong hindi nagbabasa ng Biblia. At bakit paulit-ulit yung kanyang sinasabi? Walang pagkakaiba sa Matthew 6 na huwag kayong gumaya sa mga mapagkunwari. Pabalik-balik ang kanilang mga panalangin. Nasa kanila diringgin sila ng Panginoon. Walang laman yung prayer. Ampaw. Nakikilala ba tayo dyan as a man of faith? Or a woman of faith? Kasi pray. Mayroon ba tayong kasabitan? Naniniwala ba tayo sa Diyos? Na may pananabik na ako'y magigipag-usap ngayon sa Diyos? Yan ikatlo. Nakikilala ba tayong nangunguna sa pagsagawa ng ating panata sa Diyos? Like for example, ngayong umaga, mayroon po itong dumaro sa atin na namatayan. Namatayan. Na dapat nandun siya sa kanyang kamag-anak, namatayan, pero hindi naman may pagsamba. Tayo may bisita na sa bahay eh. Masakit na yung kuko. May sipol lang kaunti. May sinat lang kaunti. Pero kung trabaho, mapasok kahit may lagnat. Ba't hindi natin magawa sa Kristo? Nakikilala ba tayo as a man of faith because of that?
Pero si Hana hindi na ginagamit na rason yun. Kung sa tutusin, si Hana ang may rason na tumigil sa pagsamba, tumigil sa panalangin, mag-stay na lang sa bahay, sapagkat siya kawawa sa kanyang kalagayan. And yet, tinagurian siyang a woman of faith dahil tumitindig siya sa kanyang panalangin. Nawa po, mga kaibigan, mga kapatid, hanggang saan tayo makikilala at makikitaan na tayo mga tao may tulungan. Ipakita natin sa lahat ng ating mga tao na nakapaligid sa atin na hindi tayo lumang. That we love God most of all. And we love the church. Brethren, the brethren, lagi nananalangin sa iyo. Nananalangin sa iyo. Pakita natin na tayo din ang mga tao sa panumpatan. Let us pray.